So kung bago ka pa lang sa pananampalataya o gusto mong mag-umpisa ulit o gusto mong mapalalim ang relasyon mo sa Diyos, you are very welcome to join this series. Ito po ay 7 episodes ng basic discipleship upang mas lalo nating mapalalim ang ating pananampalataya at pagkakakilala sa ating Diyos. So para po sa ating unang episode, simulan natin sa ating foundation. Kung sino nga ba si Jesus? Alam natin yung cross, alam natin yung story ng Christmas, at alam natin yung linya na Jesus loves you. Pero hindi natin talaga kilala kung sino talaga si Jesus. At kung gusto nating mas maging malalim at maintindihan natin ang faith, dito tayo dapat magumpisa kay Jesus. Hindi lamang po siya isang teacher, hindi lamang siya isang prophet, at hindi lamang siya isang historical figure. Jesus is the Son of God, siya ang Savior, at siya lang ang daan papunta sa Ama. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Marami po sa ating Kristiyano, kabisado na natin yan eh. I am the way, the truth, and the life. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? So let's imagine this. Nanulunod ka sa dagat, pagod ka na, and sinusubukan mong palutahin yung sarili mo. Pinipilit mo iligtas yung sarili mo, pero palubog ka pa rin ng palubog. At habang lumulubog ka, syempre hindi mo kailangan ng motivational speaker na magsasabi sa'yo na kaya mo to. Hindi mo kailangan ng payo ng ibang tao kung paano yung gagawin mo. At hindi mo kailangan ng lecture kung paano lumangoy. Ang kailangan mo yung magliligtas sa'yo. At iyon si Jesus. Hindi siya dumating dito para sabihin sa atin na maging mas mabuti ka, maging better ka. In this case, galingan mo lumangoy. Hindi ganon. He came here to rescue us. To reach where you are, to pull you out of that situation, and to give you life. Kaya niya sinabi yung I am the way. Dahil yung panahon na nalulunod ka sa mga makamundong bagay, Jesus came to save you. Pero bakit nga ba niya kailangan dumating dito sa mundo? Because sin separated us from God. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala, lahat tayo lumayo sa Diyos. Kahit gaano ka pa kabuti tingnan sa labas, kahit gaano kaganda yung damit mo, sa loob natin meron tayong pride, may guilt, may selfishness, at meron tayong brokenness. At ang kasalanan, meron niyang consequence. Pero ito po yung good news dyan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil sabi po sa Romans 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So habang makasalanan tayo, habang malayo pa tayo sa Diyos, habang hindi tayo deserving, Christ died for us. At iyon ay grace, at iyon ay tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal na yon hindi lamang po sa salita ipinakita, ito po ay pinakita sa krus. Namuhay po ang ating Panginoong Jesus ng perfect life. Siya yung natatangi na walang kasalanan. And He willingly went to the cross, hindi dahil deserve niya. Yun ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. He took our punishment, kinuha niya yung ating sin, and He paid our debt. At nung siya ay namatay sa krus, hindi po ito simbolo ng kanyang pagkatalo. Ito po ay simbolo ng kanyang pagkapanalo dahil sa pagkamatay niya, nagkaroon tayo ng salvation. At after 3 days, siya ay nabuhay muli. Ang ibig po nitong sabihin, sin was defeated, death was defeated, and hope become available para sa ating lahat. Pero ano nga ba yung salvation? Ang salvation po, hindi po ito yung magiging mabait na ako, magiging religious na ako, aayusin ko yung sarili ko bago ko lumapit sa Diyos. Hindi po ganun yon. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag pagmalaki. So ang salvation po ay regalo sa atin ng Diyos. Hindi po ito reward, hindi po ito sweldo kasi mabait ka, at hindi po ito isang trophy dahil religious ka. Ito po ay regalo sa atin. At tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi mo ito pinaghirapan dahil sa iyong performance o kung anumang works na ginawa mo. Jesus already paid the price for our sins. At ang response lang na kailangan natin is we must believe, we must repent, and we must follow Him. At the end of the day, marirealize po natin na hindi talaga natin kayang iligtas yung sarili natin. Kaya dumating si Jesus para gawin para sa'yo yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo, which is to save you, to forgive you, and to give you a new life. Kaya kung bago ka man o nag-uumpisa ka ulit sa pananampalataya, dito mo simulan sa pagkilala kung sino ba talaga si Jesus.